Pinatawag niya sila. Nagsumbong po yung mga mamamayan ng Babylonia. Alam niyo po ba ang kwento? Kasi ang tatlong ito, hindi naman po sila Babylonians. Hudyo po sila. At dahil po sila po ay may angking talino po, galing po sa ating Diyos. Sa ating Diyos, siya po ay binigyan. Sila po ay binigyan ng katungkulan sa Babylonia. Sila po ay pinagkatiwalaan ni Haring Nebuchadnezzar. So pinatawag po sila kasi may nagsumbong nga po na hindi sila lumuhod. Kasi ang sabi po sa binasa po natin, di po ba? Pag narinig nila ang trumpet, mga instrumento, pag narinig nila yon, kailangan lumuhod ka kahit nasaan ka. Kailangan ka sumamba sa pinagawang rebulto ng Haring Nebuchadnezzar. Pag hindi ka lumuhod, ang parusa po is iahagis ka sa naglalagablag na pugon. Kaya nang may nagsumbong po, sabi mo ganun, Haring Nebuchadnezzar, yung tatlo na in-appoint mo, hindi lumuluhod sa pinagawang rebulto. Ang sabi po ng hari, pinatawag niya po yung tatlo. Totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aming mga Diyos? Di sumasamba sa rebultong ito ng aking pinagawa? Ito po yung parang niya, totoo ba? Siyempre pag kinonfront ka po ng hari, hindi na po, totoo ba? Ito nakangiti po ba? Totoo ba, Shadrach? Ganun po ba? Nakangiti po ba? Hindi. Ang sabi po niya, totoo ba? May galit po, di po ba? Malakas ang boses. Totoo ba, Shadrach? Jesus Christ lang po. Palapakan po natin Jesus Christ. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos na nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa kanalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Alam niyo po mga magulong kapatid, kung sino man po yung nakaupo, kung sino po yung pinuno, kailangan po natin respetuhin. Kailangan po natin suportahan. Maybe we may dislike our government leaders. Ayaw natin sila. Because the laws they are imposing go against God's will. Pero huwag natin i-encourage sa iba na sumama sa atin. Instead, we must bring the matter to God and submit to Him as the ultimate authority. Ano pong ibig sabihin nito? For example po, nagutos po ang ating Pangulo ng Pilipinas, na huwag tayong lalabas noong panahon ng COVID. Di po ba? Bisa lang na makakalabas po sa atin, no? Kami po si Kuya Emer lang po makakalabas. Utos po ng Presidente, si Duterte pa po doon, na huwag tayong lalabas. Di po ba? Di naman tayo lumalabas, di po ba? Pero, dahil po sa kahirapan ng buhay, di po ba mayroong lumalabas na pasaway sa kadahilan ng ayaw po nilang mamatay sa gutom? Di po ba? Marami po nagugutom noon. Pero ang Diyos natin dito sa church, ang Diyos natin sa Galmi, hindi po tayo pinagkulang. Amen. Hindi po tayo pinababayaan. Amen. Ang dalangin ko po, ang dalangin po namin lagi, ang buong pansinaw. Ang buong pansinaw isasamba sa tunay na Diyos. Amen. Ay magmamahal sa tunay na Diyos. Ay po ba? Amen. Panginoon na manalo. Napakaraming pong mahapon, ano po? Sino pong papahintulutan ng ating Panginoon na manalo? Irespeto po natin. Kapag po nanalo yan, ibig sabihin, dalawa ba ng Lord yan? Kasi po, ang sabi po sa binasa natin, di po ba? Romans 13:1-2. Sabi mo ganon? Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Sabi po sa Bible, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umihiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa kanalagan ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. So pag sinabi po ng ating barangay captain, ayan may pamimigay tayo. Ayuda. Ipila kayo ng maayos. Pumila po tayo ng maayos, huwag tayo magtulakan. Bilang tagapansinaw, mga mamamayan ng pansinaw, kailangan po tayong sumunod kung ano po yung utos na nakakataas sa atin. Amen po ba? At kailangan po natin silang respeto. Hindi panalangin po natin na maging maayos. At panalangin din po natin na manalo po ang mga deserving at kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi po tagapansinaw po tayo, kailangan po tayo magmalaki
malasakit sa ating barangay. At mahalin natin, irespeto natin kung sino manalo. Kung sino mananalo, dapat po natin silang tulungan, suportahan. Di ba yung iba po kasi, ito po yung normal na reaksyon po ng mga tao po. Ay, yan po, hindi po yan. Hindi na ako mamagdating kahit ako, meeting ako kahit kasi kaya po rin nilok-lok. Tama po ba yun? Huwag po tayo masyadong malaki po. Huwag po tayo masyadong maging ano sa mga... Kasi dapat mahalin po natin ang lahat. Mahalin po natin ang lahat ng mga kabarangay po natin. Kung sino po yung manalo, mahalin po natin, irespeto po natin, sundin po natin, at ipanalangin po natin. Yun po yung the best, ipanalangin po natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Our deliverer. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Daniel chapter 3 verses 28 to 30. Dahil sa nangyari, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas sa mga lingkod niya ito na ganap na sumasampalataya sa tunay na Diyos. Hindi sunod ng tatlo ang ating utos, ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi po ni Hari Nebuchadnezzar, pinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin. Ganun po, no? Dahil po nakita ng hari na nakakamangha ang Diyos na sinasamba ng tatlo, kaya po ang utos niya, papatayin po ang hindi sasamba sa ating Diyos na buhay. Hindi naman po yun. Bawasakin ang kanilang mga bahay. Walang ibang Diyos na makakapagligtas tulad ng kanilang Diyos ay po ng hari. Makapangyarihan po si Yahweh, ang ating Diyos. At ang ending po, ang tatlo po ay na-promote. Promoted sila. Amen. Di ba kayo kasi ha? Alam mo ba? Kaya po ng hari ang kanilang. Ganun din po tayo. Kapag sumusunod po tayo kay Lord, ipopromote na rin po tayo. Amen. Amen po ba? Madami po tayo dapat, hindi lang po puro trabaho ang napopromote. Pwede kang mag-promote, for example po, dito sa church, di ba? Dati naglilinis ka na ng CR, ngayon, head ka na ng youth ministry, di po ba? Dati nagbawalis ka na sa may labasan ngayon, ikaw na yung nagtuturo. Madami pong promotion na pwede mangyari sa mga anak ng Diyos. Amen. Dati, sumasakay ka lang sa tricycle, ngayon may kotse ka na. Amen. Dati, ano ka lang, Bike. kumbaga, nahihiya-hiya ka pa na dyan ka lang sa may gilid. Diba ngayon, maangit ka na sa harapan. Ganun po ang ating Diyos, promote niya po tayo. Pag nakita niya po ang ating katapatan, pag nakita niya po kung gano'n natin sa kamahal, ipopromote po tayo ng ating Diyos. Amen. Pa kay Lord? Ako, hindi naman silang sasambahin ko eh. Ikaw na Diyos na buhay ang aking sinasamba. Luluhod lang naman ako, Lord. Ba, ganun po mangyayari sa akin? Kasi ayaw nating mamatay. Sino ba gusto mamatay na ngayon? Ayoko. Di ba, sinabi ng Presidente ng Pilipinas, Maaga BBM, pa. gagawa ko ng napakalaking rebulto. Sasamba lahat na makarinig ng mga instruments, ting, mga ganun, luluhod lahat. Papatayin ang hindi. Silya elektrika naman ngayon. Dati sa silya elektrika, mamamatay ang hindi lumuhod. Hindi po ba kayo luluhod? Hindi po tayo luluhod pa ba tayo? Luluhod tayo, mamatay tayo eh. Luluhod tayo, pero sasabihin natin, Lord, kahit lumuhod po ako, ikaw ang aking sinasamba. Di po ba? Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Amen. Grabe po ang pananampalataya ng tatlong po Diyos, di po ba? Grabe po. Matatahag. Walang mumpay na pananampalataya. Dahil sa biyaya at habag niya, kaya nakakaya natin. Kaya tayo nakakaraos at nagtatagumpay sa buhay dahil lamang po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Mahal na mahal po ni Jesus ang bawat isa po sa ating mga magulang kapatid. Lahat po tayo nandito ngayon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi lamang po tayo. Magiging mga nasa labas, kahit sa churches, ang lahat po ng tao, mahal na ating Panginoon. At paulit-ulit po ako dito, hindi po religion ang dinataas sa lugar na ito, kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. Diba? Ang
Ang nais po ng Diyos sa atin, pawang kabutihan lamang po. Ayaw po ng Diyos sa atin yung problema. Sino po ang nagbibigay ng problema sa atin? Si Satan. Ang sabi po sa John 10:10, hindi ko po naisulat. Sabi po gano'n, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sino po yan? Si Satan yun. Pero naparito ang anak ng Diyos na si Jesus upang magbigay ng buhay, ng kasiyasiyang buhay. Pag sinabing kasiyasiya, magandang buhay yun. Ang gusto ni Lord, buhay. Ito nga po, sabi ko nga po, namatay po yung aking anak ko, si Ate Wayne. Sabi ko, Dory, sabi ko, bakit kinuha mo ang aking anak? Magaling pa siyang magpararating, mabait po yung anak ko. Bakit kinuha mo siya? Mali na po. At nababasa ko po yung Bible, hindi para siyang kumukuha, hindi ang Diyos. Si Satan po, sabi po sa John 10:10, naparito ang magnanakaw upang pumatay, magwasak, manira. Pero ang ating Panginoong Jesus, naparito po siya upang magbigay ng buhay. Amen. Ng kasiyasiyang buhay. Hindi na po basta buhay. Ang gusto ng ating Panginoon, masayang buhay, masaganang buhay para sa kanyang mga anak. Wala ba palakpak kay Lord? Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng unyielding faith that whatever happens, we will place our faith only in the true and living God and His Word. At bilang Kristiyano, tayo ay sumunod at sumuporta sa mga namumuno sa atin at naniniwala tayong mga anak ng Diyos that God is our deliverer. O ang Diyos ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ilan po ba tayo?